Si Noemi ay isang single mother. Sa murang edad ay meron itong anak sa pagkadalaga. Maaga kasi itong na-in-love, kaya walang pag-aalinlangan niyang ipinagkaloob ang sarili sa kanyang nobyo na una niyang minahal. Palibhasa ay bata pa kaya sunod-sunuran siya sa kanyang nobyo. At dahil inosente sa makamundong karanasan, ay nagpatangay si Noemi at walang pakundangan niyang ipinagamit ng kanyang katawan sa nobyong bihasa sa pagpapaligaya ng babae. Hindi naman nagsisi ang dalaga sa ginawa dahil naging masaya naman siya. Yun nga lang nang mabuntis si Noemi, ay doon nagsimula ang sunod-sunod niyang problema. Dahil ang nobyo na inaasahan niyang katuwang niya sana sa problemang kinakaharap, ay biglang naglahong parang bula. Tunay nga na nasa huli ang pagsisisi. Dahil sakalang na-realize ng dalaga ang pagkakamali nang maiwan siyang luhaan na merong mabigat na pinapasan. Galit ang naramdaman niya sa nobyo niyang walang kwenta. Wala pala itong gusto sa kanya kundi pagsawaan lang ang sariwa niyang katawan. At nang magkaroon ito ng responsibilidad, ay biglang nabahagang buntot at nagtago na kung saan. Mabuti na lang at merong kapatid si Noemi na umunawa sa kanyang naging kalagayan. Ulila na rin kasi sila sa mga magulang. At dalawa lang naman silang magkapatid, kaya naging malaya ito sa naging relasyon sa nobyong mabulaklak ang dila. Ang kanyang ate kasi ng mga panahong yun ay busy sa pagtatrabaho para sa kanilang dalawa. Kaya hindi rin ito nasubaybayan si Noemi. Medyo gumaan ang bigat ng problema ni Noemi dahil ni minsan ay hindi ito nakarinig ng masakit na salita sa kanyang ate. Bagkus ay tinulungan siya nito at sinuportahan hanggang sa unti-unting makaahon ng dalaga sa lugmok nitong kalagayan. Sila ng kanyang ate ang nagtulong para sa kanyang anak. Wala na rin naman siyang naging balita sa lalaking nakabuntis sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, hindi na muling naghanap ng lalaking mamahalin si Noemi. Mas pinagtuunan niya ang pagbuhay sa kanyang anak. Nagkaroon na rin kasi ng sariling pamilya ang kanyang ate, kaya't napilitan siyang bumukod sila ng kanyang anak na noon ay 7 taon na. Maswerte naman sila dahil sa isang magandang lugar ang kanilang nakuhang bahay. Patok na patok yun sa pagnenegosyo. Pagtitinda kasi ng kung ano-ano ang kanyang pinagkakakitaan at tamang-tama ang pwesto nila dahil di na siya masyadong mahihirapan. Sa harap lang ng kanyang inuupahan siya pumesto ay okay na. Isang sakay lang din yon sa bahay ng kanyang kapatid, kaya't kung kailangan niya ng tulong mula dito ay madali niya itong malalapitan. O di naman kaya, kung ito naman ang may kailangan sa kanya. Sa bahay na kanilang nilipatan ay may nakilala siyang kapitbahay. Ang matandang binatang si Rick. Bali-balita doon, natakot daw itong mag-asawa kaya't hanggang ngayon ay binata pa rin ito. Driver ito sa isang riding apps at magkatabi lang ang inuupahan nilang bahay. Madalang na makita ni Noemi si Rick dahil madalas itong nasa biyahe. At malalaman lang niya na nakauwi na ito pag may malalakas na ungol na siyang naririnig mula sa bahay nito. Tanda na meron na naman itong inuwing babae. Wala kasi itong pakialam kahit pa may kapitbahay ito. Ganon din naman ang mga babaeng inuuwi ng lalaki. Ni hindi man lang mahiya sa lakas ng ungol na ginagawa. At parang ang pinangangalandakan pa ng mga ito, ang ligayang tinatamasa sa piling ng matandang binata. Minsan ay masarap na ang tulog nilang mag-ina, nang bigla na lang may lalagabog at susundan ng malalakas na ungol na tila sarap na sarap ang mga ito. Kaya madalas ay napupuyat si Noemi. Mabuti na lang at hindi nagigising ang kanyang anak, kaya siya lang ang nagtitiis sa ingay ng kapitbahay. Minsan ay napapangiwi na lang siya dahil hindi niya lubos maisip kung ano ang ginagawa ng mga ito. Para magsalita ang mga ito ng kung ano-ano. Pero in fairness, naiel siya sa mga naririnig niya. Rick, ang laki pala. Napasinghap si Noemi sa narinig. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hindi niya kasi maiwasang mag-imagine sa mga naririnig sa kabila.
hanggang sa namalayan na lang niya na meron na siyang ginagawa sa kanyang sarili. Kapag ganun ay wala nang atrasan. Sinasabayan niya ang milagrong ginagawa ng kanilang kapitbahay. At pagkatapos ay saka lang siya nakakatulog ng mahimbing, habang si Rick ay hindi niya alam kung ilang rounds pa ang gagawin. Paggising naman niya sa umaga, saradong-sarado na ang bahay ng lalaki, na akala mo'y hindi sinalanta ng kalibugan ng nagdaang gabi. Ganun lagi ang senaryo pag nag-uuwi ng babae ang kanyang kapitbahay. At dahil hindi naman siya laging nakakasabay sa mga ginagawa ng mga ito, bumili siya ng earpads para pag dumating ang ganoong sitwasyon at wala siya sa mood sumabay, hindi na siya mapupuyat pa. Maaga din kasi siyang nagigising upang ihanda ang mga dapat niyang iluto para sa kanyang mga panindang merienda sa araw-araw. May araw ka rin sa aking manyakis ka. Naiinis na wika ni Noemi sa sarili. Lumipas pa ang mga araw at sadyang hindi talaga matsyempuhan ng dalagang ina si Rick. Masyado itong mailap at lagi pa ring sarado ang bahay nito. Kaya naman itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagtitinda. Naisip niya na masyado na siyang naaapektuhan sa kakaibang gawain ni Rick. At kung araw-araw ay si Rick ang iisipin niya, siguradong mai-stress lang siya. Pansamantala naman siyang nalibang sa pagtitinda at nakalimutan ng lalaking kapitbahay. Hanggang isang gabi sa kasarapan ng kanyang tulog at pagod, bigla siyang nagising sa isang malakas na ungol. Hindi na siya nagulat, bagkus ay sobra siyang na-bad trip, sapagkat sa kasarapan ng tulog niya ay nananaginip siya ng kakaiba. May kasama daw siyang lalaki sa panaginip niya at nasa mainit silang tagpo sa ibabaw ng kanyang kama. Patindi ng patindi ang mga nangyayari. At talaga namang kaabang-abang ang gagawin sa kanya ng pogi at machong lalaki. At nang sa wakas ay pag-iisahin na sana ng lalaki ang kapwa sabik nilang katawan, biglang nagising si Noemi dahil sa ingay sa kabilang bahay. Kaya't ang pobreng dalaga ay bitin na bitin. Naku, ito talagang lalaking to, panira talaga. Timing na timing mang istorbo. Mahinang wika ni Noemi na inis na inis. Dahil sa pagkabitin na nararamdaman ay napatayo siya ng kama at dali-daling nagtungo sa banyo upang siya na ang magtuloy ng naudlot na kaligayahan. Ngunit nailabas man ang init ng katawan sa sariling paraan, ay bad trip pa rin ang dalagang ina. Samantala sa kabilang bahay naman, madaling araw na natapos ang dalawang katawang kapwa alipin ng kamunduhan. Pinilit na lang ni Noemi na matulog upang kinabukasan ay makapaghanda pa sa pagtitinda niya. Kinabukasan, pagkagising ni Noemi ay agad siyang naligo. At pagkatapos nun, sakto naman nagising na ang anak niya, kaya't pinagprito niya ito ng itlog. Nakaluto na kasi siya ng kanin bago naligo. Pagkakain ay humanda na itong pumasok sa school. Palabas na ng kanyang bahay ang dalaga nang makita niyang bukas ang bahay ni Rick. Kaya agad na lumapit dito si Noemi at kinatok ang pintuan. Si Rick naman ng mga oras na yun ay kagigising lang, kaya't wala itong suot kundi brief lang. Nang hanapin ng babaeng kaulayaw kagabi, wala na ito dahil bakante na ang higaan nito. Napakunot noo si Rick nang hindi tumigil ang pagkatok sa pinto. Tinatamad man ay napilitan siyang bumangon kahit ang tanging suot niya ay brief lang. Hindi na inalintana ang itsura nga abutan ng kumakatok sa pinto. Sa labas naman, kakatok pa sana si Noemi nang biglang bumukas ang pintuan. At nakita niya si Rick na pupungas-pungas pa. Nang makita ang itsura ng lalaki ay biglang nanlaki ang mga mata ng dalagang ina, sapagkat hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Napahagod ng tingin si Noemi sa lalaking nasa harap niya. Hindi tuloy niya maiwasang makaramdam ng init. Tila siya nabatubalani sa nakita, kaya wala na sa loob na napalunok siya. Nang makitang nakangisi sa kanya ang binata dahil sa kanyang ginawa, nag-init ng husto ang pisngi ni Noemi.
Bastos! Malakas niyang nasambit sa lalaki. Aba, kapitbahay naman. Ako ba ang bastos o ikaw? Dapat nga magbayad ka sa akin eh. Dahil nabusog na yung mga mata mo kakatitig sa akin. Muntik na ngang tumuloy ang laway mo. Ganting biro naman ni Rick sa kanya. Sa inis ni Noemi ay nagdadabog na tinalikuran nito si Rick at nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay dala ng pagkapahiya dito. Wala naman siyang masabi dahil totoo naman na agad na nag-init ng katawan niya nang makita ang katakam-takam na pag-aari nito. Kung bakit naman kasi yun agad ang bumungad sa kanya. Ayun tuloy, napalunok pa siya ng wala sa oras pagkakita doon. Kaya naman pala halos mamaos ang mga babaeng inuuwi nito dahil sa taglay nitong laki. Pagpasok sa bahay ay nawalan ng ganang umalis pa ang dalaga. Sa tuwina kasi ay nasa isip niya ang nasaksihan kani-kanina lang. Nag-init tuloy ang kanyang pakiramdam, kaya't dali-dali siyang pumasok ng banyo dahil sa pakiramdam na tila sinilaban. Hindi niya matanggap na sa saglit na pag-uusap nila ni Rick ay ganun kalaki ang naging epekto sa kanya ng kapitbahay. Nang hindi pa rin mapakali, ay nagtungo siya sa banyo upang muling maligo. Napapikit pa si Noemi sa lamig ng tubig na dumadampi sa kanyang katawan. Nang matapos, lumabas ang dalaga na nakatapis lang ng tuwalya. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito. Sakto naman na pumasok si Rick sa bahay ni Noemi dahil naiwan niyang bukas ang kanilang pintuan. Nang makita siya ng matandang binata, ay halos mamilog ang mata nito sa kaseksihang taglay ni Noemi. Kaakit-akit ang itsura ng dalagang ina na bagamat may anak na, taglay pa rin ito ang alindog. May kalakihan kasi ang kanyang hinaharap na binagayan ng maliit na bewang, katamtamang puti ng kutis at bilugang mga hita. At ang tuwalyang nakatapis sa kanya ay halos umabot lang sa kalahati ng kanyang bilugang mga hita. Kaya't sadyang kaakit-akit ang kanyang itsura ng mga oras na yun. Tila siya isang babaeng bida sa isang sexy movie. Kaya't ang binatang kapitbahay ay nagfiesta sa magandang tanawin. Huli na nang mapansin ito ni Noemi. At nang makita niya si Rick na nakatulala sa kanya, ay agad nag-init ang ulo ng babae. Bastos ka talaga, hiyaw niya sa lalaki. Huwag kang magalit. Quits lang naman tayo eh. Pinagpiestahan mo rin naman kanina yung katawan ko. Nakangising wika pa nito sa kanya. Dahil sa inis, agad dinampot ng dalaga ang plastik ng lotion at inihagis dito. Mabilis namang nakailag ang lalaki at tumalilis palabas ng bahay niya. Dali-daling isinara ni Noemi ang pintuan at parang baliw na sinabunutan ng sarili dahil sa inis. Pagbalik naman sa inuupahang bahay ay napangiti na lang si Rick. Hindi mawala sa isip niya ang nakita. Gusto lang sana niyang kausapin ito kung bakit ito kumakatok kanina. Dahil baka may sadya sa kanya na importante ang kapitbahay. Hindi naman niya akalain na aabutan niya itong kaakit-akit at parang ready nang matuhog niya. Kung bakit naman kasi lumabas pa ito na nakatapis lang ng towel. Nakita niya tuloy ang ibang klaseng alindog nito na kahit sinong lalaki ay papangaraping matikman. Naupo na lang ang binata sa sofa at wala sa loob na inabot ang tumbler na may lamang tubig. Para kasi siyang nauhaw bigla. Sa pagdaan ng mga araw, pilit na lang kinalimutan ni Noemi ang pakay sa manyakis na kapitbahay. Isang gabi, umuwi si Rick na lasing na lasing. Susuray-suray pa ito nang makita ni Noemi. Na nang mga sandaling yun ay nagliligpit na ng kanyang mga ginamit sa maghapong pagtitinda. Isasara na sana niya ang pintuan nang may marinig siyang malakas na kalabog na animo na hulog. Hindi na sana niya papansinin yun, ngunit narinig niya ang isang ungol na tila nasasaktan. Kaya't kahit napipilitan ay lumabas siya ng bahay at doon ay nakita niya ang binatang nakabulagta sa sobrang kalasingan. Meron itong malaking bukol sa noo. Naawa naman siya sa kalagayan nito
kaya't binangon niya ito at pilit pinahiga sa sofa. Sa sobrang bigat nito ay hirap na hirap ang dalaga na buhatin ito. Hindi rin siya komportable dahil medyo malikot ang kamay ng lalaki. Pero dahil lasing naman ito ay nagtimpi na lang siya. Manyakis talaga. Hindi na nga makagulapay kung saan-saan pa dumadapo ang kamay. Mahinang wika ni Noemi. Mabilis na nagtungo ang dalaga sa kusina nito upang magpainit ng tubig para mapunasan ito ng maligamgam at lapatan ng bukol nito. Tanging ungol lang ang sagot ng binata sa mga hagod ng basang bimpo sa mukha nito habang nakapikit pa rin ang lalaki. Hindi tuloy maiwasan ni Noemi na aralin ang mukha ng lalaki. In fairness, may itsura. Moreno at lalaking lalaki ang dating. Medyo may kakapalan ang mga labi nito na tila nangangako ng 1,000 kasiyahan kung hahagkan ka nito. Doon ay ipinilig ni Noemi ang ulo at mabilis na tinapos ang ginagawa. Pagkatapos ay bumalik na sa kanyang bahay. Kinabukasan na nagising si Rick. Mahina siyang napamura dahil sa hindi magandang pakiramdam dulot ng hangover. Akmang tatayo na sana siya nang merong mahulog na bagay mula sa kanyang noo. Yon ay ang bimpong nilapat ni Noemi sa kanyang bukol. Agad niyang sinapu yon at inilagay sa lamisita sa tabi niya. Nagtaka siya kung bakit sobrang sakit ng ulo niya. Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang noo at doon ay nakapa niya ang umbok ng kanyang bukol. Aray, kaya pala ang sakit, sabi pa ni Rick. Masama man ang pakiramdam, unti-unting tumayo ang binata upang magtimpla ng kape. Pagbalik sa sofa dala ang kape, napansin niya ang panyo sa lapag. Dinampot niya yon at minasdan. Kanino kaya to? Wala sa loob na tanong niya sa sarili. Nilapag niya yon at nagpatuloy sa pagkakape. Papikit-pikit pa ito dala ng kirot sa kanyang ulo. Samantala si Noemi naman, nang mga oras na yon ay palabas na ng bahay para mamalingke. Pagdaan niya sa tapat ng bahay ni Rick, ay natanaw niya itong nakapikit habang nakasandal. Akmang aalis na siya nang makita niya ang panyo sa lamisita nito. Kukunin na sana yun ni Noemi. Ngunit naisip niya na baka maabala niya ang lalaki na halatang iniinda ang bukol sa ulo. Kaya't nagtuloy na lang siya sa pamamalengke. Hapon, medyo umayos ang pakiramdam ni Rick at nang magutom ay naisip niyang lumabas upang bumili ng makakain. Hindi na kasi nakabiyahe ang binata dala ng hangover nito. Paglabas ay saktong nakita niya ang paninda ng kapitbahay. Nakatalikod noon si Noemi dahil kausap nito ang anak. Anak, maligo ka na. Utos nito sa bata. Opo, mama. Magalang na sagot naman ng bata. Maya-maya ay itinaas pa ni Noemi ang braso ng anak. Naku po, ang asim. Biro pa ni Noemi kaya napahagikik naman ng bata sa ginawa ng ina. Tumikhim si Rick upang agawin ang atensyon ng mag-ina na sabay pang lumingon sa kanya. Pabili nga ako ng banana Q, wika ni Rick. Ilan? Tanong naman ni Noemi. 2 lang. Maya-maya ay nagsalita ang anak ni Noemi. Mama, di ba panyo mo yun? Sabat ng bata nang makita ang panyong hawak ni Rick. Nagtataka namang nilingon sila ni Rick na wala sa loob na hawak pa ang panyong pinangpupunas sa pawis niya. Sa'yo pala to. Wala sa loob na sabi ni Rick kay Noemi. Napatango naman ang dalaga. So ikaw pala ang nag-alaga sa akin kagabi. Nakangiting sambit ng lalaki. Namumulang umiwas na lang ng tingin ng dalaga. Lalabhan ko muna to bago ko isoli sa'yo. Wika ng binata at bumalik na sa bahay nito. Pagbalik sa bahay, hindi maiwasan ni Rick ang humanga sa dalagang kapitbahay. Dahil kahit mag-isa nitong tinataguyod ang anak, ay hindi ito kakakitaan ng pagod at halatang masaya ito.
Ang anak naman nito ay napalaki niya ng maayos. Napahinto siya sa pagnguya ng banana cue nang ma-realize niyang nakangiti siya. Tila naaaliw siya kay Noemi, o mas tamang sabihing humahanga siya rito. Napailing si Rick. Naisip niya, si Noemi ay may direksyon ng buhay. Habang siya ay isang matandang binata, na sa edad na 45 ay wala pang pamilya. Aminado si Rick na takot siya sa responsibilidad at mas gusto niya ang walang hassle. Walang iniintindi na maghihintay sa kanya sa bahay. Gusto niya ng kalayaan. Ngunit ngayon, sa nakita niya sa mag-ina ay masaya din pala ang may pamilya kang daratnan. Kita kasi ang kakontentuhan ng mag-ina. Napapailing na lang tuloy si Rick sa naisip. Simula nun ay lihim niya ng pinagmamasdan ng mag-ina. Simula din nun, nabawasan ang pag-uwi niya ng babae sa kanyang bahay. Samantala, napapansin naman yun ni Noemi. Tila wala ng mga pusang naglalampungan sa gabi na dati-rati ay madalas nakakasagabal sa masarap na pagtulog niya. Laking pasasalamat yun ng dalaga dahil hindi na siya napupuyat. Napansin naman niya na napapadalas ang pagbili sa kanya ni Rick at tila naging suki niya na ito. Ngunit patay mali siya ang dalaga at sa totoo lang, naiilang pa rin siya sa lalaki. Madalas ay ang anak nila ang kinakausap ng binata hanggang sa tito na ang tawag ni Janjan dito. Mama, mabait po si Tito Rick. Sabi nito isang hapon. Oo anak, pagtulog. Wala sa loob na sagot ng dalaga sa anak. Hindi kaya, sabi nito na pinagtatanggol pa ng kanyang anak. Mama, pwede ko ba siyang maging papa? Doon ay biglang tumingin si Noemi sa anak at nakita niyang seryoso ito. Naku anak, baka mamaya may makarinig sa'yo ano pa ang isipin nila. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tanong niya sa kanyang anak. Wala po. Malungkot na lang nasagot nito. Pagkatapos ay pumasok na sa kanilang bahay. Pagtaas niya ng mukha niya, nabungaran niya ang binata. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nilang mag-ina. Anong bibilin mo? Wala sa mood tuloy na tanong niya dito. Isang dosenang ngiti sana. Sagot naman ng binata na lalong ikinainis ng babae. Hindi kumibo na tumalikod lang ang dalaga sa binatang mapang-asar. Pwede ba? Kung wala kang magawa, umuwi ka na at magsasara na ako. Pagtataboy ni Noemi kay Rick. Tutulungan na kita. Nakangiting wika ni Rick, sabay hawak sa kamay ng babae. Napapitlag naman si Noemi dahil sa pagkailang. Tigilan mo nga ako, Rick. Huwag mo akong paandaran ng pagiging babaero mo. Saka inirapan ng lalaki. Ano? Babaero agad? Bakit? Hindi na ba pwedeng magbago ang tulad ko? Sagot naman ito na nakangiti pa. Ewan ko sa'yo. Sabi naman niya at nagpatuloy na sa pagsisinop. Hindi alintana ang binata na nakangiti lang sa kanyang tabi. Seryoso ako, Noemi. Gusto kita at handa akong magbago para sa inyo ni Janjan. Seryosong wika ng lalaki. Hindi naman umimik ang dalaga at nagpatuloy lang sa ginagawa. Mula nga noon ay nanuyo sa kanya ang binata. Madalas itong tumatambay sa harap, lalo na pag nandyan si Janjan. Determinado ito kaya nakukuha ng binata ang loob ng anak ni Noemi. Hindi lumaon, nakita naman ng babae na seryoso talaga ang matandang binata. Ngunit hindi pa rin siya handang magtiwala rito. Ang huling beses na nagtiwala siya sa lalaki ay iniwan lang siyang luhaan na may mabigat na responsibilidad. Samantala, lahat na ay ginawa ni Rick upang makuha ang loob ni Noemi. Hindi niya na alam kung ano pa ang dapat gawin upang pagkatiwalaan siya nito. Tinamaan talaga siya ng husto kay Noemi dahil bawat araw na sinusuyo niya ito ay mas lalo lang tumitindi ang nararamdaman niya sa dalagang ina.
kahit pa hindi niya alam kung may pag-asa ba siya rito. Isang hapon, umuwi si Rick nang nakainom ng konting alak. Hindi naman siya lasing, pero nang makitang nakatingin sa kanya si Noemi, ay sinadya niyang sumuray at madapa. Agad naman siyang pinuntahan ni Noemi nang makita ang nangyari sa kanya para tulungan. Inalalayan siya nito at nang tuluyan siyang makatayo ay sinabayan naman niya yun ng paglapit sa pinto at agad yung nilak. Pagkatapos ay kinorner niya ang dalaga sa likod ng nakalak ng pintuan. Tinitigan niya sa mata si Noemi. Halata dito ang pagkagulat, ngunit hindi naman ito lumalaban sa kanya. Hindi na kita pakakawalan. Kung gusto mo, sumigaw ka na dahil pikot na to. Sabi ni Rick kay Noemi, pagkatapos ay agad na tinawid ang pagitan ng kanilang mga muka. Agad namang nag-init ang dalagang matagal nang walang karanasan sa kama. Kaya't tila siya tuyong dahon na sinilaban at agad na naglagablab. Doon wala nang sinayang na sandali pa ang binata upang mapasakan niya ang dalagang nagugustuhan. Agad niya itong dinala sa sofa at doon ay sinamba ang katakam-takam nitong katawan. Nagmamadali pa ang mga kilos ng binata na tila siya mauubusan. Maya-maya pa ay kapwa-pawisan na silang nakatulog sa sofa dahil sa pagod. Nang magising si Noemi ay nasa kwarto na siya ni Rick. Tanging bra at panty lang ang saplot sa katawan. Nakayakap naman sa kanya ang binata na tila pa niya tatakasan sa higpit ng yakap sa kanya. Akmang aalisin niya ang kamay nito nang magising ang lalaki. "Oh, huwag kang aalis. Sa akin ka na ngayon kaya hindi ka na makakatakas." Natulalaman si Noemi ay nakaramdam naman siya ng labis na tuwa dahil sa sinabi ni Rick. "Handa kitang panagutan at maging ama sa anak mo, Noemi." Sabi pa ni Rick, kaya naiiyak namang tumango na lang si Noemi. Doon ay hinalikan siya ng binata, na daig pa ang nanalo sa loto sa kasiyahang mababakas sa muka. Tunay ngang ang wagas na pag-ibig ay dumadating sa oras na hindi mo inaasahan.